Kung dati ang mga isnabero o namimiling taxi driver lang ang inirereklamo, ngayon idinadaing na rin ng ilang commuter ang pag-cancel ng booking ng ride-hailing app o TNVS. Nakatakda ng maglabas ng utos ng Transportation Department kaugnay riyan, pati na sa surge pricing. May report si JP Soriano. May mga bumiyahe ng jeepney sa unang araw ng 3-day transport strike ng Manibela. Hirap pa rin ang ilang commuter sa Quezon City, Parañaque, Las Piñas, Caloocan, Marikina at Maynila. Sabi ng transport group, 80% ng Metro Manila ang naparalisa dahil sa tigil pasada nila. Maibalik yung ating 5 years na prangkisa at makarehistro po tayo. Imbis po na ipambayad na lamang namin, doon sa mga renewal nito, pinagmumulta pa po kami. Barya-barya lamang po ang kinikita ng ating mga kasamahan. Bukod sa mga jeep, malaking tulong din sana ang mga ride-hailing app o TNVS, lalo na ngayong Christmas rush. Yan ay kahit pa mas mataas ang pamasahe. Si Ina, malapit lang daw ang pupuntahan pero sinisingil lang mahigit 300 piso. Umuulan kaya pumayag na siya. Kaya parang wala akong choice. Yun nga lang, nag-cancel ang TNVS rider. Ganyan din ang nararanasan ng iba pang pasahero. Kasi expected namin nandun na, tapos makakauwi na kami. Tapos mag-antay na naman kami ng another booking. Paliwanag ng samahan ng mga ride-hailing app drivers, may mga TNVS na otomatikong nag-a-accept ng pasahero kahit nasa 2 kilometro pa ang layo sa kanila. Hindi raw yan basta-basta kinakansela dahil bukod sa multa, pwede silang masuspinde sa app ng ilang minuto o oras. Kapag masyado ng malayo, napakataas po ng gasolina ngayon, talagang napipilitan po na mag-cancel. At kawawa naman po yung mag-aantay ng mga pasahero natin. Ang Department of Transportation ipinag-utos na sa LTFRB na isumite ang listahan ng mga driver mula sa mga ride-hailing companies na nawiwiling mag-cancel ng booking lalo na ngayong Christmas season. At sa mga susunod daw na araw, maglalabas daw sila ng memorandum para sa mga nagdadahilan ng traffic. May traffic naman saan. Huwag na lang po silang lumabas kung ganon, no? At mas mabawasan pa yung traffic. I mean, yun nga, that's the purpose of supposedly a public utility vehicle. Dagdag pa ng DOTR. May 2 piso na sinisingil sila every minute that incorporated supposedly yung traffic doon. Papa yung surge pricing. Nakatakda namang pagpulungan ng DOTR, LTFRB at ride-hailing app companies ang legalidad ng surge pricing o kung pwede itong suspindihin o pansamantalang tanggalin tuwing Pasko. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi na hinintayin ng contractor na si Sara Diskaya ang pag-issue ng arrest warrant laban sa kanya na ayon sa Pangulo ay lalabas na sa linggong ito. Voluntaryo siyang sumuko sa NBI. Sumuko naman sa Pasig Police ang pamangkin niyang kapwa-akusado sa anomalya sa flood control project. May report si John Consulta. Inaasahan na rin nating lalabas ang warrant of arrest na ni Sara Diskaya itong linggong ito. At ang anunsyong yan ni Pangulong Bongbong Marcos, inunahan na ng contractor na si Sara Diskaya. Naka-face mask siya na dumating sa NBI headquarters sa Pasay City. Kasama niya ang abogado at kaanak. Nakunan din ng GMA Integrated News ang pagdating ng maletang dala ng isang babae na kalaunay dinala sa palapag kung nasaan si Diskaya. Nung una pa lang na lumabas itong isyong flood control project anomalies, at pag-uusapan na itong mga ganyang strategy. Hanggat maaari, iwasan yung harassment ng pagsaserve ng warrant. Kaya ito yung pinakamagandang solusyon, no? Pag-voluntary surrender siya. Nitong Biyernes, naghain ang ombudsman ng kasong malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban kay Diskaya at ilan pang individual, kaugnay ng isang ghost flood control project sa Kulaman, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Proyekto yan ng St. Timothy Construction Corporation na isa sa mga kumpanya ng pamilya Diskaya. Ayon sa source ng GMA Integrated News, nagpahiwatig ng pagsuko si Diskaya ngayong araw sa isang regional officer ng NBI. Sila na rin ang nag-ayos ng seguridad sa pagsuko ng bilyonaryong negosyante. Ayon sa isa pa naming source, inaantabayanan na lang ang formal na paglabas ng warrant of arrest laban kay Diskaya
mula sa Digos City Regional Trial Court. Kapag nangyari yan, posibleng magsagawa ng return of warrant kung saan kakailanganing iharap si Diskaya at ibalik ang warrant sa korte nag-issue nito. Hindi kasama ni Diskaya ang asawang si Curly na nakaliting pa rin sa Senado matapos ipakontempt dahil sa umunoy pagsisinungaling. Bukod kay Sara, sumuko rin ang kanyang pamangkin at kapwa-akusadong si Maria Roma Angeline Rimando na isa sa mga opisyal ng St. Timothy Construction. Tumawag siya sa akin kagabi, sabi niya, attorney, samahan mo ko, magbo-volunteer akong mag-surrender. Sa voluntaryo niyang ibinigay yung Philippine passport niya. Nagpaiwatig na rin daw ng pagsuko ang 8 opisyal ng DPWH na dawit din sa parehong ghost project sa Davao Occidental ayon sa Pangulo. Samantala, naglabas na rin ng freeze order ang Court of Appeals para sa bank accounts, ari-arian, mga aeroplano at helicopter ng Silver Wolves Construction Corporation at Skyyard Aviation Corporation ng magkakapatid na congressman na sina Eric at Ed Vic Yap. May mahigit 16 billion na ang pumasok sa mga transaksyon ng Silver Wolves mula 2022 hanggang 2025. Nakaramihan ay may kaugnayan sa mga flood control project ng DPWH. Sa kabuuan, 280 bank accounts ng mga Yap ang sakop ng freeze order, kabilang ang 22 insurance policy, 3 securities account at 8 aircraft. Magpapatuloy ang investigasyon, magpapatuloy ang pagpapanagot at titiyakin ng pamahalaan na ang pera ng bayan ay maibabalik sa taong bayan. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tila naka-survival mode ang mga motorista ngayong wala ng pinipiling oras ang traffic. Ang diskarte nila kung naabutan ng gutom, nabagot o di kaya'y naiihit sa report ni Oscar Oida. Sa traffic pa lang, animoy malalang staycation na sa kalsada ang mararanasan ngayong Kapaskuhan. Umaabot pa nga sa 5 oras ang stay sa Carmageddon sa Marcos Highway noong Sabado na naramdaman hanggang Katipunan, C5 at Aurora Boulevard sa Cubao. Ang pagkabagot, dinaan na lang sa biro. Tulad ng edited na picture ng netizen na ito, may bakbakan ni Ultraman malapit sa isang LRT station. At tila napaagaraw ang alay lakad pa Antipolo tuwing Semana Santa. Pero di na lang tuwing rush hour bumibigat ang daloy ng trapiko. Kaya ang mga motorista dapat ready. Lalo kung walang malapit na palikuran. Sa sasakyan na lang daw ang iba nagtatalikuran. Gigilid po ako, baba po ako, tapos tatakip na lang po ako para makaiwas po. Hindi po namin maiwasan. Masakit po sa pantog. Kaya mainam na may urinal bottle sa sasakyan o magsuot ng adult diaper para di na maabala. At least, ayan, tuloy-tuloy lang yung biyahe mo. Hindi ka na... Kasi minsan pag bote-bote, diskarte ng mga driver, mahirap din kung wala ka rin magpagtabihan sa kalsada. Pero ang mga public commuter... Tinitis ko na lang po. Wala pong choice. Bumababa po ako doon sa may pinakamalapit na kainan. Pwede rin mag-unat basta bili ng MMDA tsaking walang batas trapikong nasasagasaan. Pakiusap lang po natin, itabi po natin ang mga sasakyan. Huwag po natin gawin while we're stuck in the middle of traffic. Itabi po natin kung pwede pong igilid sa mga waiting areas. Doon po natin gawin ito. But then again, we encourage to use yung mga facilities tulad po ng mga gas stations. Madalas pa namang sumasabay ang kumakalam na tiyan sa init ng ulo. Kaya dapat kahit papano may baong pagkain. Tinapay, yun kinakain ko. Pero minsan wala akong dala, tinitiis ko na rin yung gutom. Kabi-kabila na ang mga Christmas party at tsak na may maghahabol pang mag-shopping. Kaya para maibsan ang traffic at di matulad nitong Sabado, nakipagpulong ang MMDA sa LGU ng Marikina, Pasig, Cainta at Antipolo para sa pagbabawas ng volume at obstruction sa Marcos Highway, pati na ang pagsasaayos ng mga U-turn slots. We will study some adjustments sa U-turn slots to harmonize yung iba't ibang oras ng mga track ban hours ng iba't ibang LGUs doon. And may recommendation na magkaroon kami ng MOA
sa pag-enforce ng anti-illegal terminal and illegal vendors. Posible ring palitan ng movable orange barriers ang concrete barriers para mas madaling galawin kung kailangan. Mag-o-ocular inspection ulit ang MMDA bukas sa Marcos Highway para maghanap pa ng kahit maliliit na solusyong makakatulong maibsan ang trapiko. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Meralco, may bawas singil ngayong buwan. Mahigit 35 centavos per kilowatt-hour ang tapyas dahil sa mas mababang transmission at generation charges. Katubas ito ng 71 pesos na bawas sa December bill para sa may mga buwanong konsumo na 200 kilowatt-hour. 5 araw na wellness leave, malapit nang magamit ng mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Inaprubahan niya ng Civil Service Commission para sa mental health care, physical wellness activities at dagdag na pahinga mula sa trabaho. Iba pa ang wellness leave sa nakalaang vacation at sick leave credits. Halaga ng piso kontra dolyar, sumadsad sa panibagong all-time low. Nagsara ang peso-dollar exchange rate sa 59.22, mas mahina kaysa 58.935 noong December 5. Huling naitala ang pinakamababang halaga ng piso kontra dolyar noong November 12 sa halagang 59.17. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pansamantalang sinibak ang 5 pulis matapos masangkot sa panloloob at pagnanakaw. Kinumpirma ng Regional Director ng Central Luzon Police na temporarily relieved sa pwesto ang 5 pulis na nahuli na nanloloob sa isang bahay sa Barangay Santa Cruz, Porac, Pampanga noong November 25. Nanutok sila ng baril, kinulong sa banyo ang pamilya at tinangay ang 14 na milyong pisong cash. Sa investigasyon, nabisong 4 sa kanila ang mula Angeles City Police at isa ang mula sa Zambales Provincial Police Office. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Central Luzon Police at tiniyak na tuloy-tuloy ang pangangalap ng ebidensya para mapanagot ang mga sangkot. Wala pang pahayag ang mga pulis na hindi muna pinangalanan habang iniimbestigahan. Inirekomenda ng Justice Department na kasuhan ng kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention ang negosyanteng si Charlie Atong Ang, kaugnay ng mga nawawalang sabungero. Dawit din ng 21 iba pa, kabilang ang ilang opisyal ng pulisya. May report si Sandra Aguinaldo. 10 counts ng kasong kidnapping with homicide ang iminungkahi ng Department of Justice na ihain laban sa negosyanteng si Atong Ang at sa 21 iba pa. Kabilang din sa listahan ng mga pinakakasuhan ng ilang opisyal ng pulisya, kabilang sina Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa, Police Major Philip Almedilla at iba pa. May hiwalay pang 16 counts of kidnapping with serious illegal detention ang inirekomendang isampa laban kina Ang, Orapa, Almedilla at ilang John Does o hindi pa nakikilala mga pulis sa grupo ni Orapa. Ayon sa DOJ, isasampa ang mga kaso sa iba't ibang regional trial court kabilang na ang Lipa City sa Batangas at sa Santa Cruz at San Pablo sa Laguna. Ibig sabihin, binigyang bigat ng panel of prosecutors ang mga testimonya ng whistleblowers na sina Julie Dondon Patidongan at mga kapatid na sina Elaki Matose. Pati na ang salaysay ng isa pang tauhan ni Ang na si Glear Codilla. Matatandang itinuro ni Patidongan si Ang bilang mastermind sa pagdukot ng mga nawalang sabungero mula 2021 hanggang 2022 sa iba't ibang lugar sa Bulacan, Maynila, Laguna at Batangas. Sinabi pa ni Patidongan, pinatay na raw ang mga sabungero at itinapon sa Taal Lake. Tinawag naman ng abogado ni Ang na depektibo at hindi patas ang rekomendasyon ng DOJ. Maghahain daw sila ng motion for reconsideration. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makunan ng pahayagang iba pang mga inirekomendang kasuhan. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News. Para naman sa kaanak ng mga nawawalang sabongero, ang desisyon ng DOJ ay pagkilala na may naganap na krimen. Pero hindi pa raw tapos ang laban hanggat wala pang hatol at hanggat hindi pa napapanagot ang lahat. Bagong series, bagong look.
Makeover for dream role ang peg ni Ashley Ortega para ito sa upcoming series ng GMA na Apoy sa Dugo. Bukod sa look, nag-research si Ashley para sa pagganap bilang psychopath para maipakita ng tama ang pinagdadaanan ng mga ito. Hinangaan ng mga netizen ang chill and feels ng pagkanta ni Angel Guardian. Sa IG reel ni Angel, ibinahagi niya na gusto sana niyang kantahin ang Olivia Dean song habang naggigitara pero di niya ito na-ensayo. Regardless, tinawag siyang total package dahil sa malaanghel na muka at tinig. Si Hazel, ang pinakakinaiinisang karakter sa Cruz vs. Cruz. Pero in real life, napagbabantaan na rin daw si Gladys Reyes. Tito Boy, parang may death threat na eh. Umabot na sa level na yun. Oo, umabot na siya na. May wish niya na talaga mategi ako sa totoong buhay. Mga ganyan. Talaga sinasa puso niya yung kasamaang ginagawa ni Hazel Cruz. Kwento pa niya sa Fast Talk with Boy Abunda, natatawa na lang siya sa mga komento ng netizens. Tinatanggap niya ang mga kritisismo at natutuwa na marami rin ang humahanga sa kanyang pagganap. Athena Imperial nagbabalita para sa GMA Integrated News.